Ma. Taga saan po kayo? Taga Mindanao po. Hmm, Ako po ay, pangalan ko po ay Ray. Taga Iloilo. Ako taga Fatima Salog. Salog sa Saan, Buanga del Norte ako. saan ka ngayon? Nandito ako sa Qatar. Diyan po kayo nagtatrabaho. Oh. Matagal na ka dyan? Matagal na kayo dyan? Matagal na ako dito. Kasi siguro mag 7 years na. Namatay ang asawa ko dyan sa Pinas, hindi ako nakauwi. Ay, sorry to hear that. Kailan siya namatay? Sa 2021. So, 7 years ka na dyan, di ka pa umuwi. 7 years, 7 years. Wala po kayong anak. Mayroon akong anak, may apo na nga ako. Pareho pala tayo. Ilang taon na kayo? 46 na. Ay, hindi naman tayo magkalayo. Matanda lang ako sa'yo ng konti. Sige na, ikaw naman magtanong. Sabihin po ninyo edad nyo, sir. Matanda ng konti, mga 46 and a half, gano'n. O, 50 ako, matanda ako sa'yo ng 4 na taon. Ilang anak? Mamaya, mahuhulaan na naman ng viewers natin yung edad mo, sir. Alam mo naman yan, mga yan. Mahilig, manghula. Wala ba sa itsura ko yung 50 o 60 siguro, JJ? Ewan ko, ambot sa langaw. Christian ba kayo? Oh, Christian. Buti naman. Akala ko po Muslim eh. Hindi. Ngayon, wala ang mga amo ko dito. Nagbihis-bihisa na ako kasi magpunta ako ng mall. Magsha-shopping po kayo. Oo, nakita ko naman ng text dyan. Hindi na ako nagpunta doon. Sana Ditipid ka ngayon. Siguro nagkataon talaga para makita tayong dalawa. So, meaning, ma'am, pag ganyan yung suot ninyo, okay lang sa mall kayo pupunta, ganyan suot, ma'am. Okay lang naman. Oo, okay. Dito sa Qatar, open country naman to. Kahit pa makashort ka. Wow. Pareho sa Saudi, ano? Sa Saudi, doon ako. Lagi ako nakabalot doon. Ganyan na pala dyan. Siguro mayaman na kayo. Mayaman. Yung asawa ko nga namatay sa sa ilong. Sakit sa nakakanser sa liver. Nag-iisip nga ako ngayon, sabi ko sana hindi na ako nag-abroad para walang pera, hindi na siya makainom na mag-isa. Kasi kapag nandoon ako sa Pinas, lagi naman ako magalit. Kapag mag-iinuman siya. Ngayon, wala ako doon, namatay siya. Wawa naman. Di sana hindi ka pumunta ng abroad, di pa yun namatay, ma'am. Kasi may nagagalit sa kanya. Iniisip ko nga yun. Minsan nga, alam mo dito, talaga ako, minsan, kasi wala naman akong istorya kasi mga amo ko lahat, may mga trabaho. At tapos ako lagi mag-isa. Na-hospital nga ako dahil sa pag-iisip nun, at tapos sabi ng doktor, ikaw lang, sarili mo lang yan ang makagamot sa'yo. Pareho pala tayo. Kasi... Ayun, ako. Nakita ko tong digital na ako dito, sumali ako. Baka malibang pang sarili ko. Yun ang iniisip ko. Hayaan nyo po lilibangin ko kayo palagi. Iwan ko lang. Okay lang sa'yo. Wala na yata akong parang iba na talagang pakiramdam ko. Laging maiisip ko ang asawa ko lang. Tapos umiiyak ako. Parang talaga, iwan ko, maisip ko. Hindi ko naman maisip yung niya, yung mga mali niya. Maisip ko yung niya, yung nagagawa niya sa akin sa panahon sa kami pang dalawa doon, dyan sa Pinas. So, hindi ka pa siguro naka-move on, ma'am?
Iyak. Siguro nga. Parang di pa ako. Kaya nga, pag magpunta ako ng hospital, lagi akong... Para makamove on siya, no? Ha? Bago kay DJ, sabi ko, tutulungan na lang kita para mabilis ka makamove on. Iwan ko lang. Hindi ko alam. Bakit puro kaiwan? Sa langaw. Hindi ko alam nga. Para akong natroma-troma sa mga pag-iisip. Oy. Ang umisipin yun, nagpahinga na yun. Mabuti nga yan, nakapahinga na siya. Ikaw, nagtatrabaho ka pa. Ayun nga. Hindi, baka iniisip ni ma'am yung mga anak niya dahil wala pong tatay. Mga anak niyo po, ma'am, ilang taon na po yung bunso? Ano na, 16 na. 16. Oh, okay na. Laki na pala. Ilan ba anak niyo, ma'am? Anim ang anak ko pero dalawa na lang walang asawa. Ang isa first year college, ang isa grade 11. Ito na lang ang nasa akin. Ganun ba? Kayo po ba, wala kayong itatanong sa akin? Ikaw, ilang anak mo? Dalawa. May apo na ako 3. Ako rin, may apo na ako. Marami Pero, na ako kasi maaga wala- rin. Maaga. Wala dito sa Iloilo, nandun sa Bulacan sila. Sa amin nandiyan din sa Cavite, yung panganay ko. Ganun ba? Yun pala, anong trabaho mo dyan? Farming. Kasi dati din akong OFW. Tapos, nung tapos na yung mga anak ko, nag-decide na ako mag-stop. Kasi nga nagka-problema kami ng wife ko, hiwalay kami 2015. So, Pero kasal. tapos na yung anak ko, umuwi ako dito sa Iloilo sa mga parents ko. Pero kasal kayo ng asawa mo? Oo, kasal kami noon. 2015, naghiwalay kami nung nasa ibang bansa pa ako. Mga pitbahay. Nahiya nga ako eh. Ha? Nahiya ako, sabi ko. Ba't ka nahiya? Kay sino ka nahiya? Kay sino ka nahiya, ma'am? Sa'yo, DJ. Siguro nahiya sa'yo, DJ. Baka sa'yo, sir. Kasi ngayon ka lang niya nakita. Ako siguro napanood niya na. Nakita niya na ako eh. Oo nga, first time ko sumali dito, DJ eh. Salamat, DJ ha, sa pinagbigyan mo agad ako. Baka crush mo, ma'am. Kaya nahiya ka, ma'am. Hindi na siguro marunong magmahal pa tong puso ko kasi iba talaga pakiramdam ko. Wow. Yun po yung first love mo, ma'am, si Mr. Mo. Wow, una't huling pag-ibig, gano'n. Bakit ka sumali dito? Para... Yun nga, para malibang talaga ako. Wala nga akong kausap. Ay, Lagi. malibang siya. sabi ko sa'yo, lilibangin naman kita ayaw mo naman. Paano mo Hindi libangin? ko nga ma-promise sa sarili ko. Sir? Hindi ko ma-promise sa sarili ko. Ano bang libang ang gagawin mo kay ma'am, sir? Sasayaw ka? Hindi gusto niya sir, Mr. DJ, gusto niya may kausap palagi. Anytime, kung gusto niya kausap, tawagan niya ako. Yan pala, ma'am eh. Open yung linya ni sir para sa'yo. Lilibangin ka 3 daw. hours, 7 days a week naman linya ko. Ay, wow. Hindi naman lagi ako makatawag dito basta may trabaho. Ngayon, pagkakataon lang, walang amo ko nag-HUDs. So ngayon lang pala gusto mo may kausap. Bukas wala na. Friday off ko naman ang Friday. Gusto ko sana may kausap din ako araw-araw eh. Kung may time. O may trabaho ako pag araw-araw kasi Friday lang ako talaga. Pero minsan naman araw-araw may din. Ay ngayon, lalo na ngayon, mag-Ramadan dito eh. Ngayong 11, Ramadan na. So busy.
Libangin mo lang muna sarili mo sa pagtatrabaho. Tapos kung naburyong ka na naman, itawag ka lang kay sir kasi open naman 24/7 yung linya niya. Oo. Kaya nga. Oo. Kunyari, di off mo, wala kang ginagawa. Gusto mo yung may gagawin, tawagan mo si sir. Ganun nga po, DJ. Oo. Hindi naman ako pwede tumawag sa kanya. Baka busy siya, hindi may istorbo ko siya. Tama. Hindi, pwede naman mag-chat kasi makita ko naman ang chat. Pwede naman. Saan ba tayo pwede mag-chat? Sa Messenger? Oo, kahit Messenger or Imo, pwede. May WhatsApp nga ako. Wow. Wala eh. Parang bagong iyak nga lang si ma'am. Tingnan mo sir yung mata. Maganda nga yung mata ni ma'am eh. Oh. Kaputi. Puti yung mata? Yan ang gusto ko sa babae, DJ, yung maputi. Mata? Maputi ang balat. Amo ko maputi ang mata. Blue eye. Ako may itim ako eh, kaya magandang kombinasyon natin, eh, kapit gatas, ano. Parang napanood na kita dyan. First time mo ba ngayon? O marami ka na dyan? First time ko lang ngayon, tanongin mo si DJ, first time ko lang. Ako nga, first time ko, pero lagi akong nanonood. Oo, madalas ko manonood kasi idol ko si DJ. Lagi ko pinapanood yung programa niya eh. Kaya yung try ko, kumali. Ito nga, pasalamat ako at pinagbigyan. Ako rin, nagpapasalamat din ako na nakasali ako ngayon. At nakilala mo ako. Sana Pero manliligaw, ma'am, may manliligaw ka nga po ngayon, wala? Sa online? Sa chat? Oo, mga chat. Mga ibang lahi talaga, sila, masipag sa mag-chat-chat, pero ako wala ako dyan. Tatakot ako. Ibang lahi? Ikaw, marami ka ng may girlfriend ka na dyan. Wala nga, kaya nga nandito ako eh, naghahanap ako eh. Marami naman dyan sa Pinas, hindi naman mahirap maghahanap dyan. Dito ang mahirap maghahanap kasi puro trabaho na lang. Mahirap maghanap. Dati nakahanap ako, iniwan din ako. Nung iniwan ako, gin-block na ako, hindi ko na siya makontak. Oy, ka na pala? Broken heart. Oo, broken heart. Kaya dito ako sumali, baka dito ako makahanap eh. Yun nga. Gusto ko maghanap talaga, gusto ko talaga maghanap ng lifetime partner. Kasi mahirap magtanda na walang makasama eh. Yun nga. Ako nag-wish ako nga, ganito. Sana makahanap rin ako yung mapagmahal, kahit simpleng buhay. Tapos marunong siya maggawa ng bahay. Ganun ang iniisip ko. Bakit? Bahay lang ba dapat? Bahay lang bang gawin? Oo. Tapos marunong mag-farm. Kasi may farm naman ako. So, malayo yun sa Mindanao. May farm din dito sa Iloilo. Lapit naman yan sa Zamboanga ang Iloilo. Layo. So, kung pagdating sa pag-ibig, wala namang malayo eh. Layo yung abroad, Kuwait, saka Saudi. Nakarating nga yung hapon sa Pilipinas, DJ, di ba? Hirap maghanap ng partner na hindi natin kabisado. Kabisaduhin mo muna. Kabisaduhin mo muna si sir. Kasi ang asawa ko mapagmahal yun. Kahit naman yun talaga, nalulong na lang siya sa sugal, inom. Pero kapag nandoon ako, parang nakauwi ang tigre sa bahay. Diba? Hindi, magkabaliktad pala kami. Hindi ako minom, hindi ako nagsusugal. Hindi man ako ninigarilyo. Trabaho lang. Pero ma'am, kahit na ganon si mister mo pala inom, malambing? Asikaso ka? Oo. Wow. Oo. Talaga siya. Kaya nga,
Yun naman lang, wala na ako lagi sa bahay kasi ano ako sa Saudi, 4 years and 4 months before ako nakauwi. Tapos punta na naman ako dito sa Qatar. Yun, ganun na ang trabaho niya pala. Inom, naggawa ng bahay. Ang bahay namin na bago, ginawa ng inuman. So, parang boss na sugalan. Kalimutan mo na yung mga sad story. Sa akin nga, ganyan din ako eh. Nakaraan na yun. Buti sa iyo kasi hindi naman namatay. Makita mo naman siya. Naghihiwalay naman lang. Ako, hindi ko na makita forever na. Kami, hindi na kami nagkita ng 8 taon. Ano ko pa siya makita kung nangapit bahay na nga siya. Sumama na sa iba. Yun, hindi na, siguro yung maghiwalay, hindi siguro masakit. Mas masakit yung hanggang na. Mabuti nga yung para sa akin, mabuti pa nga nung namatay siya para wala na ko alahanin eh. Hindi ko siya naisip. Sang niisip mo na buhay siya tapos iba ang kasama niya, di ba? Yun ang masakit. Oo, hindi. Ako, niisip ko nga, nag-wish nga ako. Kung ano pa lang talaga, gusto ko na makausap ang asawa ko. Sorry po. Ano may video, umiyak na siya. Nalulungkot. Kung sakaling buhay pa si Mr. mo, ma'am, ano kaya yung gusto mong sabihin sa kanya? Pwede mo sabihin? At alam ko na naramdaman ko kasi ma'am ngayon parang may nararamdaman ako na hindi ko nakikita. Baka andyan siya nakikinig. Ano sabihin mo sa kanya? Sana magbago siya. Yun ang iniisip ko. Para uwi ako. Kasi yung masakit talaga sa akin na sabi niya uwi ka na. Sabi ko ayaw ko Kasi lagi kang umiinom. Hindi na ako uwi dyan. Yun ang sinasabi ko sa kanya. Kung buhay pa sana siya, sana isipin ko na sabihin ko sa kanya magbago na siya. Pero alam ko sinabi mo na rin yan sa kanya habang buhay pa, di po ba? Hindi lang nakikinig, di ba? Oo, sinabi ko lahat-lahat sa kanya. Oo. Pero hindi siya nakinig. Hindi mo na kasalanan yun. Kasalanan niya na yun. Hindi niya minahal ang buhay niya eh. Minsan nga, masisisi ko ang sarili ko. Kasi? Ganun. Sabihin ng anak ko, yung wala pa siya nagkasakit, mama, uwi ka na. Sabi ko, ayaw ko umuwi kasi ang tatay niyo lagi lang umiinom. Oo. Sana, yung pagsabi nila, uwi ako, sana na ako, umuwi ako, pero hindi ako umuwi. Hanggang na lang siya nagkasakit, pinadoktor ko pa siya. Sabi naman ng doktor daw, stage 4 na ang cancer sa liver. Acute na. Digital Love Lines. Love Lines. Naghihiwalay naman kasi yun ang sabi niya, yung umuwi ako, nag-away kami dahil na talaga siya, parang wala na siyang pakialam sa akin, na parang addict na talaga siya sa inom. Sabi ko, maghiwalay na tayo. Sabi niya, maghiwalay lang tayo kapag mamamatay ako. Yun ang sabi niya. Yun pala magsasabi ng ganyan, hindi pala sana mabuti. Kasi magkatotoo pala. Digital Love Lines. Love Lines. So, dapat hindi pwedeng sabihin na, huwag sabihin na maghiwalay tayo kung mamatay na ako. Nagkatotoo. Ganon po, ma'am, no? Nagkatotoo nga. Sana hindi pala maganda magsasalita ng ganon. Oo. Huwag mong sabihin wala kang pera kasi totoo na wala kang pera. Sabihin mo marami kang pera kahit wala. No? Oo, ako sabihin talaga na may pera ako kasi may kunti naman. Kahit paano kunti, pera naman yun, di ba? Tama. Mayroon akong pera. Tubig muna. Si mama.
Ano, ikaw naman, mag-ano ka naman sa ano, yung mga pass mo. Sasabihin mo naman dyan. Digital Love Lines. Nasabi ko naman yung Pasko, iwalay na ako, 8 years, tapos nagkaroon ako ng relasyon na isang OFW. Kaya lang, Hindi, ngayon. nung bumalik siya, Ano, hindi ko na siya makontak. Ano? Nag-block ako. ano namang trabaho mo dyan ngayon? Yun nga, kasi nga, dati OFW din ako eh. Seaman ako dati, nag-retired ako nung nagtapos na yung mga anak ko sa pag-aaral. Katrabaho, nag-stop na ako, tsaka dahil hiwalay naman kami ng misis ko, ang mga anak ko may sarili ng pamilya, walang kasama yung mga magulang ko dito sa amin sa Iloilo. Nag-decide ako umuwi dito para may kasama sila. Ganun ba? Ako kasi ano pa, Tapos, mahirap talaga ako siguro tawa kasi iniisip ko may dalawa pa akong anak pinaaral. sa akin naman, wala na akong pinagparal eh. Kung baga ako na lang nagmamanage ng farm namin. Sa ngayon. Ganun ba, may farm? Ako rin may farm. Kaso lang, mainit naman, hindi ako marunong. Marunong naman ko eh. Kung malapit lang sana. Wow. Turuan ka na Ano siya. naman, planting, mga Turuan ka. rice at saka ano, yung maisan. Pero may rubber, ang asawa ko may rubber siya, yung tinanim niya. Rubber tree. Hindi na nga ako makauwi-uwi dahil sa anak ko na paano kung saan ako kukuha ng panggastos kapag uwi ako sa Pinas. Hindi naman ako marunong farm. Nung namatay si Mr. mo, ma'am, di rin po kayo umuwi, no? Hindi. Kasi COVID the time, no? COVID pa. Oo, COVID. Pwede ka naman umuwi kahit isang buwan lang. Makita mo lang mga anak mo. Kasi iniisip ko naman, kapag umuwi ako sa Pinas, hindi na ako babalik. Kailangan ano talaga, mayroon akong pera para may panggastos ang anak ko. Na makatapos siya sa ano sa criminology. Parintahan mo na lang muna lote mo. Lote mo, ma'am, para may extra income ka. Parintahan mo na lang muna yung lote mo. Pataniman mo sa iba. Amo kontrata natin 5 taon, no? Ganito. Lahat may mga farm, lahat may mga farm, di walang mag-ano kasi sa ano kasi ako nakatira sa bukid, yung probinsya. Oo. Lahat-lahat ng mga tao mayroon. Tama. Tsaka yung mga tao ngayon, mga anak nila, hindi na nagtatrabaho sa farm. Nag-abroad na rin. Yung mga anak ko, hindi rin nag-asawa, hindi rin sila nag-farm. Kasi yung isa, nakapagtapos na, ano din siya, criminology. Tapos nag-asawa siya ng fireman. Wala na sila sa amin. Sa iba na siya, ano, naninirahan. Wala na sa aming probinsya. Kunti lang yung niluha mo, ang dami mo nang nainom, ma'am. Mabusisaw ka na karon. Excuse me, ha? Magkuha muna ako ng tissue. Akala ko ihi ka na. Akala ko ihi, sir. Umihi na. Umihi na. No? Ganda talaga ng dress ni ma'am, oh. Parang bumalik ako nung kapanahunan ko. Ganyan na ganyan lang damit ng lula ninyo. Nakalaster. Oo, nag-duster na lang ako kasi iniisip ko kanina magpunta ako ng mall. Nagdali-dali na lang ako nagbihis. Oo. Napagkakataon rin na ano, para hindi ako makalabas sa bahay. Kasi wala ang amo ko. Magkwento ka naman. Bakit ka tumahimik? Narinig ako sa'yo eh. May sad story ka kasi kaya daw nahiyaan mo ako magtanong ng tanong. Magtanong ka na, dito na ako. Kasi naubos ko na yung tubig ko. Mamaya na lang ako magtanong pag
mag-off-air tayo, dalawa lang tayo nag-uusap. Wow. Ano yun? Pwede ba yun? Parang sikreto. Hindi ka naman uuwi. Kailan ba talaga uwi mo para naman ay magkita tayo? Pagkita naman tayo talaga kung gustuhin. Pero ngayon, hindi pa ako pwede umuwi kasi alam mo naman, may ginagastusan ako na nag-aaral. Mm-mm. Paano Ilang- ako? Mga ilang taon pa. Mga ilang taon ako maghintay. Hintay Dalawang taon. Ha? Dalawang taon. Dalawang Dalawang taon. Aba. Mabilis lang yung 2 taon. Oo. Bukas, maaga, pagising ko, mabawasan na isang araw. Mm. May baka naman din magkakita ka pa. Wala. Uwi ka rin ma'am para kahit paano mataniman mo muna yung kalupaan mo doon. Kasi kung hindi mo mataniman, sigurado pag sa loob ng 2 taon, pag uwi mo noon, mga talahib noon, mga gubat na yun ma'am. Mga gubat na yun. Pero naman ang anak ko kasi paano, sana wala ng tatay, wala nang gagasto sa kanya. Doon ako diyan ako sa Pinas, saan ako kukuha ng pera? Wala na akong asawa. Yung income sa farm mo. Oo. Hindi naman ako marunong. Kaya ibenta mo na lang yung kalahati. Tsaka mag-negosyo ka na para hindi ka na mag-abroad. No, yung farm ko, 6 na anak. Di siyempre, ano na yun sa kanila. Ano na lang yung natitira sa akin, yun na lang binigay ng nanay ko sa akin. Kunti na lang, pero hindi naman yun pwede ibibinta yung binigay sa mga magulang. Pwede naka-transfer na sa'yo. Kailangan nagpaan talaga ako, pero nagpabili na ako ng kalabaw sa sa kapatid ko. Mag-araro. Nagpabili ka pa ng kariton Araro. para may panghapot ka. Oo, nagpabili nga ako ng kalabaw. Sana ko may kalabaw. Magkakaala. Sila na ngayon nag-alaga sa kalabaw ko. Malayo ba kayo sa Kabayanan? Mga half hour lang sa bayan. Para kayong kandin, barangay, baryo. Barangay nga ako nakatira. Ganda nga doon, tahimik. Wala bang abusayak doon? Oo. Kasi pag may farm ka, tapos may bahay ka doon, ang maririnig mo mga ibon lang. Yun kaya nga napakasad talaga ang buhay ko doon. Wow. Pag mag-isa ako. Mga pananim. Ganun. Tapos napalibot-libutan ako ng sapa, na maraming kawayan. Wow. Iniisip ko nga pag umuwi ako, talaga napakalungkot ang buhay ko. Pero may bahay ako sa sentro namin. Kasi yung nag-abroad ako noon, nagpagawa ako ng bahay. Pero sa farm, may bahay din. Marami namang farm, may bahay. Tapos 3 yatang bahay. Kada farm may bahay. Walang tao. Wala ka rin ibang maririnig, kundi mga ibon. Paggabi naman, kapag nandun ka sa farm, matulog. Kasi mayroon naman din ang yung bahay-bahay na maliit. Wak-wak naman ang maririnig mo. Nakakatakot. Wak-wak. Na iba talaga. Maraming Wak pa. Wala bang tik-tik doon? Tik-tik. Aswang. Takot yan kay sir. Isama mo si sir. Kakatayin ni sir yan. Ilonggo yan eh. Ibang-iba. Iba-iba ang salita na hindi maintindihan. Kaya nga ako talaga ako, matatakot ako kapag magpunta ako ng farm na yung gabi-gabi na. Oh. Pero maganda talaga ang parang napakaganda ng hangin, tapos magandang pag-iisip, pero nakalungkot ba? Patayuan mo ng disco bar, ma'am, para masaya. Kaya pala wala kang ganang uwi eh. Gustong-gusto kong umuwi dahil lang sa anak ko. Kasi ang anak ko, ang course niya, criminology. Kailangan ko pa talagang sumikap para lang sa kanya. Matutulungan ko siya.
Ayun. Baka maraming tuta yung aso ni sir. Pwede mong kunin yung ibang tuta niya, ma'am, tapos patirahin dun sa luti mo para may datahol. Para may maingay, ano. Oo. Kasi kung ibon lang doon, maganda pag may aso, at least may tagabantay sa luti mo, baka kunin ng iba ba? Wala. Wala doon sa mga luti. Kasi lahat-lahat kami doon. Mayroon. Wala ring magrirenta, wala ring bibili. Kasi siyempre meron na rin sila, di ba? Wala ring gagawa. Lahat-lahat meron. Kahit babayad ka sa tao magtatanim, wala na ring tao na makukuha ngayon kasi may mga farm din sila, sarili nila. Tapos yung ibang bagong henerasyon ngayon, mga bata ngayon nag-abroad, halos karamihan. Di ba, no? Siyempre, Kaya nga po. oo. Sa probinsya ganun, siyempre nagsikap din naman sila. Ayaw nila na pinanganak silang nasa palayan. Tatanda sila, magpamilya na rin sa palayan. So sumikap yung iba, nag-abroad, nag-asawa ng apam, ganun. Ito po yun, PJ. Oo. Kaya wala na mga obreros eh. Wala na magtatrabaho, wala na magtatanim, wala mag-aani. Oh, wala ka na mabayaran. Kahit bayaran mo pa, wala na. Oh. Wala na, wala. Sa amin wala na. Talaga ako na lang ang mag-farm. Iwan ko kung marunong ako kasi yung asawa ko naman nagpa-farm noon. Oh. Taniman mo ng kamuti, ma'am. May talbos ka na, may laman ka pa. Saging, maraming saging tanim, mga kahoy. Oh. Ngayon, iwan ko lang. Pag ano na yun, umuwi ako, yun, magtatanim na ako ng balanghoy, kamote, yung mga, ulit naman, saging, mga gulay. Anong tiningin-tingin mo dyan? Ala, tingnan kita magsalita. Aragoy, aragoy. Hindi lang ako kayo. Magkwento ka. May kwento ko. DJ, ano ikwento ko man? Istorya kuris-kuris ah. Ayaw ko naman ang kwento-kwentuhan. Sa aswang, sir, tungkol sa aswang. Aswang ba dyan sa inyo? Ay, yung Meron? wala na eh. Yung mga aswang dati dito nung bata pa ko, patay na sila eh. Patay na sila. Akala ko yung aswang di na mamatay. Oo. Hindi, talaga hindi mamatay ah. Ay, mamatay din yung aswang. Mamatay ba yun kapag sinasalin yung anting-anting? Sa aswang, sa isa, sa kamag-anak, no? Oh. Hindi, ibig sabihin, yung sinalinan nun, aswang pa rin, sir. So, mayroon pa rin aswang dyan. Eh, yung mga anak niya, wala na dito eh. Lumipat na sila ng lugar eh. Kasi kilala na sila dito eh. Doon na sila ng aswang, ganun. Dito na siguro sila ng aswang. Hala. Baka nandun na sa Mindanao. Hala, eh, di daming aswang na ngayon sa Mindanao. Di ba yung Iloilo Mindanao rin yan? Ay, hindi ah. Hindi. Gusto. Oh, hindi ba? Kaya nga yung Pilipinas, nahati sa tatlo, Luzon, Visayas, Mindanao. Eh, paano naging Mindanao yung Visayas? Eh, Iloilo, sakop ng Visayas. Western Visayas. Di, Bisaya ka rin. Ilonggo. Ako, Bisaya eh. Pero sa Mindanao mo, ang gulo, no? Taga Mindanao ka, pero Bisaya tawag. Hindi naman magulo sa amin. Hindi magulo. Yun sa hulo. Magulo sa ano. Hindi, ibig ko sabihin magulo. Kasi sa Mindanao ka nakatira, taga Mindanao ka, pero tawag sa inyo Bisaya. Yun. Di ba magulo? Iyo nga. Magulo nga. Ano ba talaga? Bisaya o Mindanao? Bisaya. Baka dialect nyo, salita nyo, Bisaya, pero taga Mindanao ka. Marami naman doon, Muslim, Bisaya, mga ano, yung, ano ba itong pangalan, no? Yan maraming Basta marami. Bisaya umuwi dyan sa Mindanao. Oo. So, hindi ka talaga, ang originality mo, Bisaya, hindi Mindanao. Bisaya. Kasi Bisaya ang salita eh. Diba Mindanao yung lugar naman yun?
Iwan ko. Ano masabi mo, Mr. President? Ewan ko, umbot sa langaw. Salamat. Magulo talaga. Napawisan ako. Ikaw, magulo talaga no? Ma'am, ano yung anong Tagalog ng ano, ma'am? Ng table, ma'am? Hindi ko alam eh. Bisaya kasi ako. Magulo, di ba? Sir, anong Tagalog ng table? Tagalog ng table, sir, ano? Misa. Mali. Paano? Dito sa Iloilo, ang tawag sa table na misa. Sa Tagalog, misa. Mali pa rin. Ano ba ang tama? Magulo nga eh, di ba? Magulo. Magulo, no? Kaya nga nagtanong ako kasi di ko rin alam. Pero sabi nila hindi lamisa, hindi misa ang Tagalog, kundi hapag. Ganun, hapag. Lapad. Oo, hapag. Hapag, lapad. Oo, hapag ba? Hapag kainan. Hapag kainan. Ayaw po. Oo, ganun. Opo, DJ, hapag kainan. Oo, hapag. Kasi yung pure na Tagalog talaga Bulacan eh, di ba? Nga lang dumating yung mga Kastila eh. Yung mga taga Bulacanyo, yung mga malalalim ni Tagalog nila kasi yun po talaga yung original na Tagalog. Malalim na Tagalog. Ay, dini, halika dini. Oo, dini. Dumating kasi yung Kastila eh. Kaya ano na tayo? Na ano ba ang tawag? Na-adapt na natin lahat sa kanila, pati yung mga salita. Oo. Pati ugali. Ugali. Parang niantok si mama. Oo. Niantok na po Kasi kayo. ako nakatulog. Kasi ang laki-laki ng bahay dito, ako lang mag-isa. Wow. Laging nagsarado. Pwede ka mag-jogging pala dyan. Oo, lagi akong nagsasarado kasi sa backside namin marami ding tao. Yung mga tauhan sa sir ko nagtatrabaho rin sa kanya. Natatakot ako. Huwag ka matakot, ma'am. Mula ngayon, may kausap ka na lagi. Kaya tanggalin mo ang fear, yung takot sa sarili mo. Ganun. Palitan mo ng saya. Ayun, at lilibangin ka daw ni Zero. Sabi niya kanina, tatawagan ka daw niya, sasayaw daw siya ng budots para matuwa ka, ganun. Gusto ko na. Naghanap ako DJ ng kausap eh, kasi wala nga akong kausap. Oo. Kasama ko dito sa bahay, yung nanay at tatay ko, so matatanda na sila. Oo. Ilang taon na, sir, si nanay mo? Si nanay ko, tatay ko is 84 siya kahapon. Wow. Belated happy So, birthday. ang nanay ko is 77. Normal Wala na akong Magiging tatay mo rin yung tatay ni sir. Huwag ka mag-alala. Sana all. So paano na? No? I-off cam ko na po kayong dalawa. Ipagpatuloy po ninyo off cam pag-uusap ninyo. Thank you, girl. Wanted, Ma'am. sweetheart. Thank you po, Sir DJ. Sige Thank you po. Maraming salamat. Sir, libangin mo si ma'am ha. Ako po DJ, ligangin ko siya kung gusto niya. Yudi, maglilibang-libang sila. Wanted, sweetheart.